Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely my goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Purihin ang Diyos at buwasan ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Sige po, makakaupo po tayo. Salamat po sa pagsama sa amin ni Pastor Mon sa pag-aaral ng Psalms 23. Medyo, we've really stretched it out na marami tayong, at least marami tayong natutunan na yung salita ng Diyos, we don't just literally take it as it is. Pero natutunan natin na marami pa pala tayong pwedeng mahimay sa mga pangako niya. So, just a review, last week, ito yung mga points na binigay sa atin ni Pastor Mon. I like the idea of eating at the table. Kasi pag nandun na tayo sa langit lahat, yun naman ang gagawin natin. So, wala nang high blood, wala nang diabetes, wala nang gutom. Yun yung isa sa, wala nang iiyak, di ba? Na yung, yun yung isa rin sa mga accusation sa ating mga Kristiyano na napaka-proud daw natin i-claim na tayo lang yung maliligtas. Hindi ba natin kiniklaim? Maliligtas tayo. Sabi naman ng Bible, maliligtas yung mga tumatawag sa Kanya. So, yung tunay na isinuko yung buhay sa kanila. So, yung idea ng kapag ng table is imbitasyon yun ng Diyos na makisalo tayo sa Kanyang magsaganang kabutihan. Di ba? This is one thing na nagustuhan ko sa church natin na pag yung meron tayong handaan, lahat tayo masaya kahit ano yung nakahandaan siya. Kahit isang bilang pansit, puto, we see that we are thankful into those idea. Ganon din yung pagsalo natin doon sa kabutihan ng Diyos, yung pagtanggap sa kabutihan niya, sa kanyang imbitasyon. So, bukas yung imbitasyon ng Diyos na makisalo, kahit yung kaaway niya, at yung kaaway natin. So, ibig sabihin nito, pag kumain ka na, di ba, imagine ninyo na yung kapitbahay mo na kaaway mo, tapos nag-birthday ka, iibitahin mo silang kumain sa bahay. Tapos pupunta sila. Uupo sila dun sa lamesa. Di ba? Parang awkward. Di ba? Awkward. Pero, pag umupo na sila doon sa lamesa na yun, what do you think that signifies? It signifies yung idea din na, oy, inibitahan ako ng kapitbahay ko, baka ito na yung pagkakataon na magkabati na kami. Ganun din naman ang Diyos, di ba? Na iniimbitahan ka niya para magkaroon ka ng relasyon. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos na maranasan natin yung biyaya niya, pero gusto rin ng Diyos na maranasan natin yung relasyon sa Kanya. Di ba? At yung nag-uumapaw ng mercy o awa ng Diyos, na pinili niya tayong makasalo. Diba? Meron ba ang imbitasyon na natanggap? Hindi random, or hindi by chance na parang loto na naririto ka. Kung parang loto yung pananampalataya, nako, ilan lang ang maliligtas, di ba? Pero sa pagkakataon yun, may malinaw na imbitasyon ng Diyos at natanggap ko yung imbitasyon na yun sa anumang paraan. Di ba? Ako, natanggap ko yung imbitasyon na yun sa Panginoon, yung matinding uncertainty sa akin na simula nung bata ako, ano kaya ang meron sa susunod na buhay? Kaya nung medyo nagbinata ako at nagkaroon ako ng pagkakataon na
alamin, ano bang meron sa susunod na buhay? I took that as an invitation from God na hanapin yung katotohanan. So, hindi aksidente yun. Yung whatever part of our life that pushed us, na natulak sa atin, para makita yung invitasyon ng Diyos, hindi aksidente yun. That's one thing that we have to understand. Kaya mga kapatid, basahin po natin ulit muli yung last verse. Ang sabi dito, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. It's so good to end the chapter na gano'n. Sa Tagalog, ang sabi rito, tiyak na ang pag-ibig. Tiyak na. Ibig sabihin, certain. Tiyak na. Hindi na pwedeng mangyayari talaga siya. Tiyak na ang pag-ibig at kabutihan nyo ay mapapasa akin habang ako'y nabubuhay. At titira ako sa bahay nyo, Panginoon, magpakailanman. Diba? And as we know that, isang bagay yung pumasok sa isip ko. Kung ikaw, pinanganak siguro, meron naman siguro akong mga kasipidaran dito. At masalan na sa akin. Di ba? Anong year? So, anong year? Malala ko yung gumagawa yung mga college students namin na what year you were born. Tapos pagdating sa amin, biglang may mga background na dinosaur. Gagawa sila ng video na yun. But this is one thing. I was born in 1970s. Namulat ako noong 1980s. Nagbinata ako noong 1990s. Ay, hindi pa ako pinapakot. 1990s pagkasama na tayo sa students. Tapos, nag-asawa at nagkaanak ako ng 2000. So, at ngayon, nasa 21st century na tayo. So, ibig sabihin, naranasan ko yung panahon na wala pang internet. Naranasan ko yung panahon na walang cellphone. Doon sa sinasakyan namin ni Samaria, may lumang payphone. Sabi ko, alam mo kung ano yan, Samaria? Tinuturo ko doon sa Samaria, doon sa palengke ng Ipos, merong lumang payphone. Sabi niya, what is that, Daddy? Diba? Hindi niya gano'n. Pero one thing, nung panahon na yun, from 70s, 80s, and 90s, and 2000, napakadaming uncertainty. And na-realize ko, habang papunta kami ni Samaria rito, today is Palm Sunday. Alam niyo ba, nangyari yung Palm Sunday noong panahon ni Jesus Christ. Ito yung panahon na political uncertain ang Israel. At yung Roman Empire, nagkakagulo sila noong time na yun. Noong panahon na yun, pag sinabi mong mundo, the world, yun yung Roman Empire. At napakalaki ng Roman Empire, pero mas malaki ang Mongolian Empire. Pero imagine ninyo no, na matindi yung political turmoil nila hanggang dun sa point na pagkatapos mamatay, may rebellion na nung panahon ni Jesus Christ. May mga Hudyo na tinatawag na zealots na lumalaban sila sa Roman Empire. At the same time, nung panahon ni Kristo, ito rin yung mga panahon na yung mga tao gulong-gulo sa kung ano nangyayari sa paligid nila. Gulong-gulo sila ng panahon. Kaya nung dumating si Jesus Christ, threaten yung Roman Empire. At ganon din yung threaten yung mga Hudyo na mga religious leaders sila. Sino ito? Sino ito? Diba? Pagkatapos ng mamatay, muling mabuhay, lalo pa siyang nagkagulo ang Roman Empire noong time na yun. And I've realized na nung nag-celebrate ng Palm Sunday, yung mga sumusunod kay Kristo, na wini-welcome siya to be the King. Pero hindi siya pumasok, di ba? Kasi yung naramdaman niya na ang puso ng mga tao, gusto siyang ilunglok bilang hari. Physical king. Pero sabi niya, hindi ito yung kaharian na gusto kong ipakilala sa inyo, kundi yung kaharian ng Ama. Diba? Yun yung naging ano. And with that, napaisip ako,
Pinanganak ako ng 1970s, martial law. Tapos nagkaroon ng people power. Tapos nagkaroon ng ilang kudeta yun. Nagkaroon ng ilang kudeta. Diba? Pagkatapos ng kudeta, nagkaroon ng oil crisis. Diba? Tapos nagkaroon ng Gulf War 1 and 2. Tapos nagkaroon ng Asian financial crisis. Ang dami na napadaan. Hindi ko alam yun. Tapos nagkaroon ng US recession. Di ba? Maraming bagay. Pero this is one thing. Nung nagkaroon ng gera sa Middle East noong time na yun, nasa Saudi yung tatay ko. Takot na takot ako ng time na yun. I think I was in grade 6 that time. Grade 5 or grade 6. Takot na takot ako sa kung anong mangyayari. Sabi ko, akala ko katapusan na ng mundo. And that was one thing. Really, lumaki ako dahil doon sa mga naranasan kong yun. Lumaki ako ng merong takot sa kung ano yung susunod na buhay. At nung panahon na yun, nagsasakristan din ako ng bata pa ako. Hoping, na sa pagiging sakristan ko, merong sasagot sa tanong ko kung ano meron sa susunod na buhay. Kasi hindi ako masagot ng mga magulang ko. Wala yung tatay ko, nasa abroad. Yung nanay ko, clueless kung paano niya ako sasagutin. Sa kung ano yung susunod sa buhay. Ano yung meron sa kabila. Na tuwing sinasabi ng mga matatanda sa kabilang buhay, sa sementeryo ba yun? Yun yung nasa isip ko, di ba? And that instilled in me the idea na hanapin yung katotohanan tungkol sa susunod na buhay. And this one reminded me na tayo nasa panahon tayo ng uncertainty ngayon. After, kahit dumadaan ka doon sa panahon na natatakot ka, pero marirealize mo, ay na-survive natin ang 9/11, diba? Na-survive natin ang Asian financial crisis, ang American recession, na-survive natin ang mga gera sa Middle East, Afghanistan, diba? Na-survive natin yung pagpapalit-palit ng leader natin, na-survive natin ang EDSA 1, 2, and 3, diba? Pero, nandito tayo ngayon, meron na naman tayo kakaharapin na isang panibagong banta, banta sa kung ano mang bagay na meron tayo. And tatanungin natin, di ba? Tatanungin natin ito ngayon. Yung sa gitna ng kaguluhan ng mundo, ano ang nasa dulo ng lahat ng ito? Di ba? Kasi yung ginamit namin ni Pastor Mon na idea ng tupa, sa tingin nyo yung tupa, iniisip niya kung ano yung sa dulo ng lahat ng ito. Kung alam niya kung ano yung nasa dulo nun, hindi na siya kakain. Imagine niyo yun, di ba? Kung alam ng tupa, kung ano yung kahihinatnan ng buhay niya sa mga Hudyo, bakit siya pinapalaki ng mga Hudyo? Di ba? Lalo pa ngayon magpa-Passover na kasi pinati ko din yung kaibigan kong rabbi. Kasi pag malapit na siya mag-birthday, malapit na rin yung Passover ng magkalapit yung Passover dun sa birthday niya. And then may nagkwento ko sa iyo yung tatay ng kaklase ni Shiloh dati na Jewish rabbi. Tapos imagine ninyo yun, nagpapalaki ng tupa yung mga Hudyo at for what purpose? Para katayin. Diba? Imagine ninyo na alam ng tupa kung ano yung kahihinatnan ng buhay niya. Kung ako yung tupa, hindi na ako kakain. Diba? Magre-rebelde na ako dun sa pastol ko. Kaya yan pala daranasin ko. Pero looking at that, si Jesus Christ ay tinawag na kordero ng Diyos. The Lamb of God. Para ialay yung buhay niya. Di ba? Pero for us, there are so many things that still uncertain. So sagutin natin, ano ba nasa dulo ng lahat ng ito? Matutulog tayong mamayang gabi, sigurado ba tayo nagigising tayo kinabukasan? Sasakay tayo sa mga sasakyan natin, magkukommute tayo,
Sigurado ba makakarating tayo dun sa pupuntahan natin? And those kind of things. And just yesterday, another good friend of ours na kasama namin sa China, just yesterday, died of cancer. After many years of battling cancer. 10 years of battling cancer. So ano nga ba ang meron sa dulo ng lahat ng ito? Una, dapat nating tandaan na sa dulo ng lahat ng ito, yung walang maliw na pagsulok ng Diyos. And this is one thing na kailangan kong tanggapin sa karakter ni God. Lumaki tayo na ang Diyos ay kinikilala nating hari. Diba? Sovereign, makapangyarihan sa lahat. Pero one thing na nakakalimutan nating isipin, na ang Diyos, tatay din natin siya. At tulad ng isang tatay, patuloy niya tayong sinusuyo. Patuloy siyang gumagawa ng paraan para magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Kaya nga yung Psalms 23, maraming illustration ng invitation. Maraming illustration ng pagkikipagrelasyon. Maraming illustration ng kailangan magkaroon ng relasyon sa Diyos. Diba? So mga kapatid, meron dito 3 words na at least 3 words and 1 phrase. Okay. Surely, goodness and mercy. Pag sinabi natin surely, ibig sabihin tulad ng sa salitang Tagalog, tiyak na. Okay? Tiyak na. Ibig sabihin, mangyayari na. Diba? Goodness is kindness to the widest sense. Ibig sabihin, ito yung superlative. Alam mo, sa one thing I like about sa Ilocos, sa Bisaya, meron silang superlative word na pag dinagdag mo, yun yung pinakadulo. Git. Diba? Or sa Bisaya, gyud. Diba? Maog yun. Parang yun na yun. Diba? Pag sinabi mo, maog yun na yun. Wala nang pagkatalunan. Or, diba? Pag sa Ilonggo, git. Diba? Yun yung superlative niya. Ibig sabihin, walang papantay. Yun yung dulo ng usapan. Diba? Yun yung pinaka. Diba? Pag sinabi ninyong goodness, kindness to the widest sense, na wala kang pwedeng isumbat na hindi totoo yung kabaitan na yun. Pag sinabi rin nating mercy, sa salitang Hebrew na chesed, ibig sabihin, nararamdaman mo yung awa sa iyo, kaya ibabalik mo yung awa sa iba. Diba? Naramdaman mo yung awa ng Diyos, kaya ibabalik mo yung awa sa iba. And to the last point na sinasabing, shall follow me, ibig sabihin, hindi hihinto, magpapatuloy. Iniisip ko, pagdating natin sa langit, susuyuin pa rin ba tayo ng Diyos? I do believe yes. Kasi the heaven is reserved for what? A relationship with Him. Di ba? Kaya ito nga yung sinasabi ko na isang bagay na gusto na, dahil nga, as I mentioned 2 weeks ago na, isa sa mga challenges sa akin yung idea ng pagiging tatay is, hindi ko rin makita ang Diyos na tatay siya. Kasi lumaki ako na gano'n, na hindi ko na tunghayan yung pagsuyo ng tatay ko sa akin. Yung pagsuyo ng tatay ko sa akin, nararamdaman ko lang yun sa balikbayan ba? Diba? O kaya pag umuwi siya, nagbabakasyon kami, doon ko nararamdaman yung pagsuyo niya. Kaya, yung pagsuyo sa akin, kailangan material. Diba? Hindi ko na pipil na sinusuyo mo ako. Walang material na bagay. Pero, yung pagsuyo ng Panginoon, one thing, tiyak siya, hindi siya ihinto. Kindness to the widest sense, yung pinaka-mabuting bagay. At kindness by implication of mercy, na ibig sabihin, naramdaman mo yung awa sa iyo at yung din yung ibinibigay mo sa iba. Kaya hindi ko mag-gets yung idea na may mga Christians na
na mga Kristiyano na nang-aalipusta, may mga Kristiyano na nagsascam, pero claim nila na Kristiyano sila. Diba? Or you do things in the name of God. Yun nga yung tanong ni Kuya Joseph sa amin this week na totoo naman, meron na mga tao magkiklaim ng mga bagay in the name of God, lalo na sa mga huling panahon na ito. And that's one thing na kailangan natin ibalik sa atin, na alamin na, sabihin natin na tulad ng pag-invite sa atin sa hapagkainan ng Diyos, dapat natin maintindihan na hindi humihinto ng suyo ang Panginoon, di ba? Para sa mag-asawa, gusto ko mang makatipid sa pagsuyo sa asawa ko. Diba? Pero darating sa mga pagkakataon na pag kailangan mong suyuin, na hindi ka hihinto ng pagsuyo kasi hindi naman kayo humihinto maging mag-asawa. Diba? But the same thing with God. Hindi naman huminto yung katotohanan na siya naglikha sa iyo, di ba? Hindi naman humihinto yung katotohanan na yon na siya lumikha sa iyo. So anong dahilan niya para sumuko na suyuin ka na magkaroon ka ng relasyon sa Kanya? Di ba? At sa panahon may relasyon na tayo sa Kanya, every day, I would say this right now, at siguro sa stage ng buhay ko, dumarating na ako sa punto na pag-ising ko talaga ng umaga, ramdam na ramdam ko yung mga sakit ng katawan. Di ba? Yung ayaw mong bumangon, ayaw mong pumasok sa trabaho, pero sinasabi mo sa sarili mo, Panginoon, salamat pa rin sa umaga ito. Really, I would really pray that. Minsan kahit yung naliligo lang na pagkaligo kong gano'n, napreskohan ako, Lord, thank you. I don't know why. Napreskohan lang naman ako. Because if you know na sinusuyo ka ng Diyos, kahit sa mga maliliit na bagay, na-appreciate mo. That's one thing na sign na na-appreciate mo at nakikita mo yung pagsuyo ng Diyos. Kasi kahit yung mga maliliit na bagay, na-appreciate mo. Di ba? And surprisingly, ako yung tipo ng tao na naalala ko yung donut. Yung mga anak ko kasi, sa sobrang taas ng standard, yung dalawang anak pagdating sa cake, hindi sila kumakain ng Goldilocks at saka ng Red Ribbon. Kasi masarap yung ginagawa ng nanay nila. Ayaw nila nung binibili, gusto nila yung ginagawa ng nanay nila. Okay. Diba? Gusto nila yung homemade. Tapos meron may dinalang donut yung nanay ko na mumurahin. For some reason, tuwa sila. Ako naman, masaya ako dun sa donut, di ba? Ganun ako kababaw, na for some reason, I find it satisfying yung mga cheap na bagay. Di ba? I don't mind wearing clothes na mumurahin. Hindi talaga ako yung tipo na mapapasuot nyo na. Tapos na-realize ko na yung pinakamahal pala na damit na binili ko na 6,000, yung coat lang. Sabi ko, na-realize ko mahigit 10 taon na itong coat. Kasya ka naman. Kasya ka naman. Grabe. Diba? Pero for some reason, nung sinuot ko ulit siya, kasi kailangan ko mag-coat, kailangan ko umatin sa isang business meeting kasi ang invitation doon sa business meeting, kailangan business attire. So kailangan ko suotin yung coat. Tapos pag dumutukot ako sa bulsang gano'n, nakita ko meron yung etiketa. Tinago ko pa pala yung price tag. Siguro dahil nakita ko 6,000 sa coat lang. Diba? Noong time na yan, ayoko talagang bumili. Pero really have to. Kasi kailangan ko siyang gamitin. But that was many years ago. Tapos so imagine ninyo, yung damit na yon, kung pipiliin ko kayo, hindi na siya 6,000. Diba? But in those small kind of things, I would really feel na kung binigay ito ng Diyos, yung mga pagkakataong ito para ma-realize ko na I'm blessed. And this is a sign of maturity ng isang Kristiyano, yung pagtanggap mo sa kaligtasan niya. Na naiintindihan mo na tiyak ang kanyang kabutihan at ang kanyang awa.
at susundan ka nun pang-habang buhay. Kaya nga sabi sa 1 John 4:9, in this the love of God was made manifest among us, that God sent only Son into the world so that we might live through Him. Diba? Ano bang pinangako ng Diyos ni Kristo, ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Meron pa ba tayong hihitingin dun sa pagsuyo na yun? Kaya mga kapatid, ito yung paalala sa atin na si Jesus bilang ating Diyos ang patunay na hindi huminto ang Ama na mahalin tayong lahat. Hindi siya huminto. Diba? Yung tao lang lagi ang nagdududa na humihinto ba. Diba? I really like that song na yung kanta ni Gary, "Natutulog ba ang Diyos?" Diba? And really, we need to ask that. Diba? Kasi kailangan natin sagutin na hindi. Kailangan natin sabihin sa sarili natin na hindi natutulog ang Diyos. Diba? Kaya nga, sabi dito, hell exists, ito, may kinalaman sa impyerno. Bakit? Kung ganun pala ang pagsuyo ng Panginoon, bakit may impyerno? Diba? Hell exists not apart from God's never-ending love. Hell exists because He loves us. Okay? But in relation to it, a love that upholds mercy to those who embrace Him and justice to those who reject Him. Diba? Kung sinusuyo ka ng Diyos at ayaw mo naman, diba? Yun yung patunay ng kanyang pagsuyo sa mga tumanggi sa Kanya. Diba? At meron naman, doon sa tumanggap, meron din namang kapalit. So, ganun kalawak yung pagsuyo ng Diyos. At may consequences din naman na sa pagsusuyo niya sa atin na, diba, na i-reject natin yung bagay. So, every day in our life, let's feel na sinusuyo tayo ng Diyos. Na pag naligo tayo, salamat sa Diyos at may tubig ka pang ibubuhos sa katawan. Diba? Those simple things, diba? Yung maka... I don't know, di ba minsan uhaw na uhaw lang ako, uminom ako ng tubig, salamat sa Diyos. Those kind of things. Ikalawang katotohanan mga kapatid, hindi nagmamaliw ang presensya ng Diyos hanggang sa huli. This is one thing. Gusto maramdaman ng mundo sa pamamagitan ng kaaway natin na iniwan tayo ng Diyos. Di ba? Noong panahon ng World War I at panahon ng World War II, dalawa lang yung nangyari pagdating sa pananampalataya. Nahati ang mundo. Di ba? Dumami rin naman yung mga Kristyano, pero dumami din yung mga atheists o mga tumanggi sa Diyos. At sa panahon natin ngayon, na dumaranas na naman tayo ng ganyang pagsubok, di ba? Nadami rin yung magtatanong, nasaan ba talaga ang Diyos? Di ba? At meron magcha-challenge sa atin, patunayan nyo nga na merong Diyos. Kung merong Diyos, nasaan siya? Ang isasagot ko lang, kung nakikita mo siya, hindi siya Diyos. Di ba? Kung nahahawakan at nararamdaman mo siya, hindi siya Diyos. Di ba? So, parang yung computer lang, di ba? Sasabihin pa ng computer, "Oy, nararamdaman ko na hinahawakan mo." Di ba? Pero alam mo na, yung computer, it exists because may gumawa sa kanya. Di ba? Kaya nga mga kapatid, doon sa sinabing, "All the days of my life," di ba? "Shall follow me all the days of my life." Actually, it's a literal version. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon. So, ibig sabihin, pati pa dun sa mga panahon na naghihirap tayo, sa panahon na may problema tayo, sa panahon na nagkakagulo ang mundo, sa panahon na may umaaway sa atin, sa panahon na nandun pa ang presensya ng Diyos, I would say this, yes. Hindi naman natin pwedeng itanggi. So sasabihin sa'yo, yun nangyayari sa Israel, nangyayari sa Middle East, nasaan ang presensya ng Diyos? Diba? The very existence of evil and sin qualifies the idea na nag-i-exist ang Diyos. Diba?
Kung hindi natin pwede dahil nag-i-exist, so paano natin paano natin masasabing evil and bad thing yung nangyayari sa Middle East? Sige nga, tanggalin natin ang Diyos, tanggalin natin lahat ng morality. Paano natin masasabi na evil yung nangyayari doon at hindi lang natural na bagay? Diba? And this is my challenge sa mga taong naniniwala sa evolution. Kung lahat tayo nangyari by chance, anong dahilan para maniwala tayo sa gobyerno? Maniwala tayo sa Diyos? O magkaroon tayo ng social order? O magkaroon tayo na magmahal tayo ng ibang tao? O malungkot tayo? Diba? So yung mga bagay na yun, the good and the bad things exist as a proof that God's presence is there. Na hindi nawawala ang presensya ng Diyos. Diba? Dumarating sa pagkakataon na tao ang tumatangi sa kanyang presensya, ang umaayaw sa kanyang presensya. Diba? At may mga pagkakataon na kahit tayong mga Kristiyano, sa wisdom at sa kalayaan na ibinigay na sa atin, na na-realize na natin, diba? Na may mga pagkakataon na mas pipiliin natin kung ano yung komportable kaysa susunod sa Diyos. At kung pipiliin natin yung gagawin mo yung komportable kaysa susunod ng Diyos, aasahan mo ba na mararamdaman mo yung presensya ng Diyos? Nandiyan siya. Pero hindi nangangahulog ang mararamdaman mo yung pagsuporta niya dun sa gagawin mo. Nagkakasala ka at gusto mo pa rin na sinusuportahan ka ng Diyos. Diba? I don't think that would qualify it. Pero ang punto lang doon mga kapatid, dahil nandiyan ang presensya ng Diyos, ang tanungin natin, bakit hindi ko nararamdaman sa mga panahon na naghihirap ako? That's a good question to ask. Diba? Why? Baka naman may mga bagay na mas gusto mong maramdaman kaysa sa maramdaman sa presensya ng Diyos. Diba? Sabi sa John 10:28, I will give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them away from my hand. So kung pinangako na ng Diyos na hindi na tayo makukuha, papalayo sa Kanya, ano yung dahilan? And let's ask this personally. Ano yung mga dahilan na may mga pagkakataon hindi natin nararamdaman yung presensya ng Diyos? And there will be times, mga kapatid, na I had an opportunity to talk to yung guidance counselor ng school namin. Yung guidance counselor namin ay therapist din siya. So, may mga pagkakataon na sinasabi niya, may mga pagkakataon sa buhay natin na minsan nakakaranas tayo ng matinding kalungkutan. Tapos na-realize ko, at may mga pattern yun. May mga pattern yun. Sabi ko, alam mo, nararamdaman ko pag dumarating na yung December hanggang mag-January. Sabi ko, parang yun yung mga season na sobrang lungkot ko. Parang ayoko magpasko, ayoko magbagong taon. Diba? Sabi niya, Kuya, ano ba mga nangyari noong December at saka January? Tapos na-realize ko, January, diba? Na-realize ko nung January, pag mag-birthday na yung nanay ko, kasunod ng birthday ng nanay ko, yung anniversary ng nanay at tatay ko. Namatay yung tatay ko the week na mag-birthday at mag-anniversary yung nanay ko. So na-realize ko na nung time na namatay yung tatay ko, habang binubural namin siya, siguro by my personal defense mechanism, bumalik pa ako sa trabaho, araw-araw pa ako nag-report sa trabaho. Hindi man lang ako nakapag-luksa hanggang doon sa panahon na nilibing yung tatay ko. So sabi niya, ano bang meron ng December? Kasi realize ko, the day before Christmas Eve, birthday ng tatay ko. And that's the reason why na parang dumarating na, sabi niya, yun na yung sabi niya, Kuya Choy. And this is something that you have to deal with. Sabi niya, one thing that we have to understand, and I really like yung sa sinabi niya, na tayo mga Kristiyano kasi, we try to look for ways to survive apart from our faith. O nga, no?
may mga pagkakataon na gusto nating mag-survive itong, gusto nating i-survive itong taon na to, nang hindi natin inaalala yung pananampalataya natin. So, marami siyang mga nabanggit sa akin, and this is one of the realization. Na-realize ko na one thing that I need to do is to understand na yes, absent yung tatay ko, hindi ako nakapaglusa dahil doon. Pero meron akong tatay na nag-aantay na lagi sa akin na mag-respond ako dun sa pagsuyo niya. Diba? Kasi hindi nawawala yung presensya niya. Dahil niligtas na niya ako, hindi na ako ever since mawawala sa kamay niya. Diba? And that's a good processing for me na maintindihan na, hindi naman talaga nawawala yun. And I have to understand, and I have to repeat this every day in myself na hindi nawawala ang presensya ng Diyos. Pero isipin ko, ano yung dahilan ba't hindi ko nararamdaman? And that's always a self-reflection for me every day. Kaya mga kapatid, hindi naman natin maitatanggi na alam ng Diyos lahat nangyayari sa atin. Hindi natin maitatanggi yun. So kahit sa mga panahon na mabigat, mahirap at masakit ang buhay, alam natin na alam ng Diyos lahat nangyayari. At ito yung guarantee ng Holy Spirit sa atin. Sabihin natin sa sarili natin, alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay. And that way, we could go back para maintindihan natin na yung presensya niya hindi nagmamali. Okay? Ikatlong katotohanan, mga kapatid. Ang katapusan ng ating buhay ay simula ng tunay na hantungan natin sa piling ni Jesus. Aminin man natin hindi. Siguro, nakikita ko rin naman sa dalawang anak ko. Si Shiloh medyo na-overcome na tong idea na to. Kasi napag-uusapan na namin ang tungkol sa kamatayan. Diba? Morbid, tatay diba? Kasi napag-usapan namin one time nandun kami parang sa mall. Parang naisip namin na minsan nag-aalala tayo sa mga anak natin na hindi nila tayo ma-outlive. Diba? Pero di ba sinabi ko nga sa iyo yung tanong ni Shiloh sa akin one time na, Daddy, ano gusto mo? Sabi niya, sa kanyang English words. Sabi, what do you like? Jesus Christ will come back, you're still alive or you're already dead? Yung tinanong niya sa akin gano'n. And I really like that idea na tinatanong niya sa akin yung bagay na yun. Sabi ko, gusto ko na yung patay na ako. Para makita ko magkaroon ako ng abs. Sabi, bago ka lang natutunan. Di sabi niya, gusto raw niya makita yung gusto niya makita yung ma-witness muna yung pagdating daw sa heaven. Diba? Na-challenge din ako theologically. Na-challenge ako theologically dun sa tanong niya. Pero, this is the truth. Sabi rito, I shall dwell. Yung word na yashab, actually, it has two meaning. Return and continue. Di ba? Ginagamit siya sa magkaibang konteksto na ibig sabihin, babalik ka doon, pero magpapatuloy ka rin doon. Saan? Sa tirahan ng Diyos. Di ba? For eternity, forever. Di ba? Ang ganda ng idea na yun na babalik ka doon, pero hindi nakarating na ba sa atin doon? Di ba? Ibig sabihin, you return. Kasi yun yung naman talaga yung original na tahanan natin. Kaya during the prodigal son, yung pag-uwi, di ba yung concept ng pagbabalik mo sa Diyos, yung pagbabalik loob mo. And once na nagbalik ka na doon, you will continue that. You will continue in that pag nakauwi ka na. Di ba? So, ibig sabihin, yes, hindi ko naman maialis sa bawat isa na matatakot tayo sa kamatayan. Di ba? Actually, this is also one thing na habang nire-research ko itong Psalms 23 verse 6, nakapag-usap din kami yung staff ko si Kuya Jude. Senior na siya. Sabi niya, alam mo sir, sabi niya sa akin, kasi nung namatay yung bunso niyang anak, na may dalawang anak na maliliit pa, inampun na niya yung dalawang apo niya, siya rin nagpapalaki.
Sabi niya, alam mo sir, prayer ko lang, sana humaba pa yung buhay ko. Kasi bata pa yung mga apo ko. Sabi ko, Kuya Jun, challenge ko siya. Kaya nga sabi, tapos nag-continue pa rin. Kaya nga sir, sabi niya, nagpapasalamat ako sa iyo kasi kinuha mo pa ako kahit retired na ako. Kasi malaking tulong yung sweldo ko na nakukuha ko dito para supportahan ba yung dalawa niyang apo. Gusto ko lang umiyak. Pinakausap. Pero hindi naman. Pero nagsabi ako sa kanya, medyo na lang mo magandang prayer. Sabi ko, ipag-pray mo na yung mga anak mo at mga apo mo makakilala sa Diyos. Kasi hindi naman guarantee na haba ang buhay mo, magiging mabuti yung buhay nila. And that's also my prayer. Na I would learn to let go. Dahil yes, hanggang narito ko sa lupa, gagawin ko ang lahat. Hindi para i-spoil yung mga anak ko at ibigay lahat ng para sa kanila. Gagawin ko ang lahat. My main ideas, gagawin ko ang lahat na makilala nila ang Diyos. Na yung buhay nila nasa Diyos. More than anything na kaya kong ibigay sa kanila. Kasi gusto kong ibigay sa kanila yung katotohanan na sa oras ng kamatayan natin, uuwi tayo kung saan pa talaga tayo nakatira. Diba? Kaya nga sabi ng John 10:28, diba? Eternal life, and they will never perish. And this is a guarantee ng bagay na to. Kasi mismo si Jesus ang nagsabi na to na hindi ka mamamatay. Ibig sabihin, hindi ka na mamamatay doon sa susunod na buhay. Diba? Because you already have the eternal life. Kaya mga kapatid, diba? Sa taong alam ang kapalit ng kanyang pagsuko kay Kristo, mamumuhay siya ayon sa kung ano man ang alam niya na kahahantungan ng kanyang kamatayan. So ano ba ang kahahantungan ng kamatayan mo? Di ba? Yung susunod na buhay, yung langit sa piling ng Diyos. So paano ka mamumuhay ngayon? Mamumuhay ka ba ng walwal? Kasi alam mo na kung saan ang pupunta mo? Hindi. Mamumuhay ka kung ayon dun sa uuwian mo. Di ba? Para rin yung journey, di ba? Papunta ka sa Cavite, di ba? Pero nandun ka sa North Luzon Expressway. Di ba? Hindi ka makakauwi. Di ba? Ganon din ang pagiging Kristiyano natin, ang pagiging mananampalataya natin. Kung alam mo kung ano yung uuwian mo, mabubuhay ka ayon sa kung ano ang uuwian mo. Kung alam mo uuwi ka kay Kristo, mabubuhay ka ayon sa turo ni Kristo. Kung uuwi ka sa relasyon mo sa Diyos, mabubuhay ka ng tulad na mayroong isang tatay na laging sumusuyo sa iyo. Diba? So mga kapatid, walang dahilan para katakutan natin yung kamatayan. Sasabihin mo, pastor, paano pag mayroong babaril sa'yo? Hindi ka na iilag. Siguro di naman gano'n. Iilag pa rin naman ako. Kasi una mo isipin, sino ililigtas ko? Diba? Ganun na yung idea natin. So, mabubuhay ka kasi makikipaglaban ka sa buhay kasi alam mo na mabubuhay ka base doon sa kahantungan ng kamatayan mo. Di ba? Kaya kung mabubuhay ka sa kung alam mo kung ano yung meron ka. Ano ba yung meron ka sa langit? Di ba? Alam mo na meron kang mansyon sa langit, meron kang tahanan sa langit, meron piging sa langit, di ba? Mabubuhay ka ba ng parang hindi mo tatanggapin yung bagay na yun? Hindi. Mabubuhay ka ayon doon sa kung alam mo kung paano ka uuwi. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos natin ito, tandaan natin na tapat ang Diyos sa kanyang walang humpay na pag-ibig at pagsuyo sa atin. Kaya, habang inihanda niya tayo sa walang hanggang tahanan sa kanyang presensya. Diba? Tapat siya na ibigin niya tayo na maramdaman natin yung pag-ibig natin sa ngayon. Kasi yun yung paraan na tinahanda niya tayo kung paano tayo. Manalangin tayo.